At magkano naman ang presyo mo, Hija? Ang tanong ay kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon ng mansyon para kay Isabela Cruz. Ang mga salitang yon ay parang matatalim na bubog na tumusok sa kanyang mga tainga. Sandali siyang nabingi. Ang ingay ng mga kubyerto sa mamahaling plato, ang mahinang tugtog ng klasikal na musika, lahat ay naglaho. Tanging ang mapanuring tingin ni Doña Esmeralda Valdez ang nanatili. Isang tingin na tila hinuhubaran siya. Sinusuri ang halaga ng kanyang bestidang binili sa ukay-ukay, ang kanyang murang sapatos, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang sabi ni Adrian, ang kanyang Adrian, isa lamang itong simpleng hapunan. Isang pagkakataon para formal siyang ipakilala sa ina nito. Sa isip ni Isabela, ito na marahil ang simula ng kanilang formal na pamanhikan. Kaya isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit. Pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Nagdala pa siya ng leche flan, gawa ng kanyang mga kamay, nakalagay sa isang luma ngunit malinis na lalagyan. Pero ngayon, ang leche flan ay nakapatong sa isang gilid ng mahabang lamesa. Hindi ginagalaw. Tila isang paalala ng kanyang kahirapan sa gitna ng karangyaan. "Mama, please!" Pakiusap ni Adrian. Ang boses ay halos hindi marinig. Nakayuko ito, hindi makatingin kay Isabela o sa sarili nitong ina. Ngumisi si Doña Esmeralda, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bakit, Adrian, anak?" Nagtatanong lang naman ako. "Kailangan nating malaman kung ang investment mo ba ay may magandang return. You are an asset to this family at lahat ng nakakabit sa'yo ay dapat may pakinabang." Bumaling muli ang matanda kay Isabela. "Sabihin mo sa akin, Isabela, ano ang maibibigay mo sa pamilyang ito? Ano ang maiaambag mo sa pangalan ng mga Valdez, maliban sa isang mukhang kaawa-awa at mga kamay na amoy sibuyas?" Naramdaman ni Isabela ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Sa loob ng kanyang bulsa, hindi niya na malayang mahigpit na pala niyang hawak ang lumang relo na pamana ng kanyang ina. Ang bigat nito sa kanyang palad, ang tanging nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Anak siya ng isang labandera na nagsumikap para mapag-aral siya. Isang babaeng nagturo sa kanya na ang dignidad ay hindi nabibili. Hindi po ganoon ang intensyon ko." Halos pabulong na sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Mahal ko po si Adrian." Isang malutong na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. "Pag-ibig? Sus Mario Sep, huwag mo akong daanin sa mga drama na napapanood mo sa telebisyon. Ang pag-ibig ay hindi nakakabayad ng utang. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon." Tumayo ang matanda. Tila isang reyna na tapos ng paglaruan ng kanyang alipin. Tapos na ang hapunan. "Adrian, maiwan ka. Mayroon tayong kailangang pag-usapan. At ikaw," itinuro niya si Isabela, "maaari ka nang umalis. Ipapahatid na lang kita sa driver." Ang bawat salita ay isang sampal. Parang isang basurahan na basta na lang itatapon pagkatapos pakinabangan. Tumayo si Isabela. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero ano ang sasabihin niya? Anong laban ng isang tulad niya sa isang pamilyang sanay na makuha ang lahat ng gusto nila? Tumingin siya kay Adrian, nagmamakaawa, naghahanap ng kahit katiting na suporta. Pero nanatili itong nakayuko, isang duwag na anino, sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina. Walang imik na tumalikod si Isabela. Habang tinatahak niya ang pasilyo na gawa sa makintab na marmol, naramdaman niya na ang bawat hakbang ay papalayo sa pangarap na binuo niya kasama si Adrian. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat mamahaling florera ay tila nangungutya sa kanya. Nang malapit na siya sa malaking pinto, napahinto siya.
Narinig niya ang matigas na boses ni Doña Esmeralda mula sa dining hall. Hindi na ito ang boses na nang-aalipusta. Ito ang boses ng isang negosyante na nagsasara ng isang deal. Adrian, tumigil ka na sa kahibangan mo. Malulugi na tayo. Ang kasal mo kay Bianca Roque ang tanging solusyon. The Roque family will bail us out. Ito na ang kasunduan. Huwag mong hahayaang masira ang lahat dahil lang sa isang babaeng walang kahit isang kusing. Narinig din niya ang mahinang tugon ni Adrian. Pero mama, paano ang mga pera mula sa pension fund ng mga empleyado? Iyon ang ginamit natin para pagtakpan ang mga butas. Kapag nalaman nila, kaya nga kailangan mo si Bianca. Putol ni Doña Esmeralda. Sa kapangyarihan nila, walang sino man ang makakapagsalita. Maintindihan mo ba? Kalimutan mo na ang Isabela na yon. Hindi siya nababagay sa mundo natin. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Pension fund. Ang pera ng mga ordinaryong manggagawa. Mga taong tulad ng kanyang ina. Ang puso niya ay hindi na lang nasasaktan. Ito ay nadudurog sa bigat ng katotohanang kanyang narinig. Hindi lang siya ang niloloko, kundi pati ang daan-daang taong nagpagod at nagtiwala. Ang mahinang tunog ng kanyang paghinga ang nagbigay sa kanya. Lumingon si Doña Esmeralda at nakita siyang nakatayo doon. Ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Nangunot ang noo ng matanda at pagkatapos ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Narinig mo pala, sabi nito. Walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi. Mas maganda. Para hindi ko na kailangang ulitin ang sarili ko. Di hinawakan nito ang braso ni Isabela. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Hinila siya nito patungo sa pinto. Huwag kang mangarap na maging parte ng pamilyang ito. Marina, sabi ni Doña Esmeralda, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hanggang dito ka na lang. Binuksan ng matanda ang pinto at halos itulak si Isabela palabas sa malamig na gabi. Isang malakas na kalabog ang nagpatahimik sa lahat ng buong bigat na isinara ang pinto sa kanyang harapan. Ang tunog na yon ang umasak sa natitirang pag-asa sa puso ni Isabela. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay tila isang pader na humarang sa pagitan ng mundo ng mga pangarap ni Isabela at ng masaklap na katotohanan. Nanatili siyang nakatayo sa labas, basang-basa sa pawis, kahit pa malamig ang simoy ng hangin. Ang mga ilaw sa hardin na dati ay parang mga bituin sa kanyang paningin ay ngayon tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Nanginig ang kanyang mga labi. Hindi pa rin niya lubos maisip ang nangyari. Ilang minuto lang ang nakalipas. Puno pa siya ng pag-asa. Ngayon, para siyang isang basahang itinapon sa labas ng bahay. Tumingala siya sa bintana ng dining hall. Umaasang makikita niya si Adrian. Umaasang lalabas ito at sasabihing isang masamang panaginip lang ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Adrian, sa isang saglit, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Isabela. Baka ipagtanggol siya, baka piliin siya. Pero ang kislap na yon ay agad na namatay nang makita niya ang itsura ni Adrian. Walang galit, walang pagsisisi, tanging isang blangkong ekspresyon na mas masakit pa sa anumang sampal. Lumapit ito. Hindi man lang siya tinulungang sumilong sa may bubong. Nanatili sila sa gitna ng daanan. Isabela. Simula niya, ang boses ay walang buhay. Adrian, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Isabela, ang boses ay basag. Ang sinabi ng mama mo, ang tungkol kay Bianca. Ang tungkol sa pera ng mga tao. Totoo ba yon? Umiwas ng tingin si Adrian. Tumingin ito sa mga mamahaling halaman, sa mga batong nakalatag sa daan, kahit saan, huwag lang sa mga mata ni Isabela na puno ng luha at pagkalito.
Wala akong magagawa, Isabela. Sagot niya, isang linyang tila inensayo na. Pamilya ko ito. Responsibilidad ko sila. Responsibilidad? Halos pasigaw na, sabi ni Isabela. Paano naman ako? Paano naman tayo? Hindi ba ako parte ng responsibilidad mo? Ang pangako mo sa akin, Adrian, wala na lang bang halaga yon? Isang buntong hininga ang kumawala kay Adrian. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Hindi tayo para sa isa't isa, Isabela. Galing ka sa ibang mundo, hindi mo maintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagagawang talikuran ang lahat. Giit ni Isabela, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. May importante akong sasabihin sa iyo, Adrian. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ito na. Sasabihin na niya. Baka sakaling ang balita tungkol sa kanilang anak ay magbigay dito ng lakas ng loob para lumaban. Pero bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, isang matinis na tunog ng busina ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang mamahaling puting kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang bintana nito at mula sa loob, ang nakangising mukha ni Bianca Roque ang lumitaw. Nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa dilim. Adi darling, are you done taking out the trash? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-uuyam habang nakatingin kay Isabela mula ulo hanggang paa. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Isabela. Ang kahihiyan ay dumoble. Si Adrian ay nataranta. Tumingin siya kay Isabela, pagkatapos ay kay Bianca. At sa sandaling iyon, pumili siya. Ang pagpili na dudurog sa puso ni Isabela ng pinong-pino. Tapos na tayo, Isabela, sabi niya. Ang boses ay malamig at pinal. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabela. Mabilis siyang tumalikod, naglakad patungo sa kumikinang na kotse at sumakay sa tabi ni Bianca. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata sa salamin ng kotse. Nakita ni Isabela ang isang estranghero, isang duwag na pinili ang pera kaysa sa pag-ibig. Umarangkada ang kotse, iniwan si Isabela na nilalamon ng dilim at ng alikabok. Naiwan siyang mag-isa. Kasabay ng pagpatak ng mga unang butil ng ambon, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang sakit na hindi lang galing sa emosyon, kundi pisikal. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang mukha ay napuno ng takot. Anak, bulong niya sa hangin. Anak ko, kumapit ka. Ang sakit ay lalong tumindi. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, napaluhod siya sa basang kalsada. Ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sinapupunan. Sinusubukang protektahan ang tanging yaman na natitira sa kanya laban sa isang mundong biglang naging napakadilim at walang awa. Hindi nakatulog si Isabela. Ang mga salita ni Adrian, ang pagtataboy sa kanya, ang mukha ni Bianca, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na hindi niya matanggap. Ang katahimikan ni Adrian. Ang kanyang pagtalikod ng walang sapat na paliwanag. Kinabukasan, dala ng isang desperadong pangangailangan para sa isang pagtatapos, bumalik siya sa mansyon ng mga Valdez. Hindi para magmakaawa, hindi para humingi ng kahit ano. Kailangan lang niyang marinig mula mismo kay Adrian ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit, kailangan niyang tingnan ito sa mata at tanungin kung bakit. Ang kasambahay na nagbukas ng pinto ay tinignan siya na may halong awa. Pumasok siya sa loob. Ang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang sa makintab na sahig. Pero hindi si Adrian ang sumalubong sa kanya sa sala. Naroon si Doña Esmeralda. Nakaupo na tila isang reyna sa kanyang trono. At sa tabi nito ay isang lalaking nakasalamin at barong, isang abogado. Mabuti naman at bumalik ka, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay walang emosyon. Mayroon lang kaming ilang papeles
na kailangan mong pirmahan para maging formal na ang lahat. Inilahad ng abogado ang isang folder sa mesang salamin. Miss Cruz, formal na sabi nito, ito po ay isang non-disclosure agreement at bilang kabayaran sa iyong kooperasyon, narito ang tseke. Itinulak nito ang isang tseke sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Isabela ang halaga. Sapat para mabuhay siya ng ilang buwan, ngunit isang insulto kumpara sa yaman ng mga Valdez. Ito ang presyo ng kanyang pananahimik, ang presyo ng kanyang anak. Umiling si Isabela, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang gusto ko lang ay makausap si Adrian. Tumawa ng mapakla si Doña Esmeralda. Wala nang dapat pag-usapan. Pinirmahan mo man ito o hindi. Tapos na ang lahat. Ito ay isang alok ng kabutihang loob para hindi mo masabi na wala kang napala. Hindi po mabibili ang dignidad ko, mariing sagot ni Isabela. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. At lalong hindi ninyo mabibili ang katahimikan ko tungkol sa pagnanakaw ninyo sa pera ng mga inosenteng tao. Ang mga salitang yon ay nagpabago sa anyo ni Doña Esmeralda. Nawala ang pagkukunwaring kalmado. Ang kanyang mukha ay umasim sa galit. Mabilis siyang tumayo at sinugod si Isabela. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa pamamahay ko. Hampas lupa. Sigaw nito at sinubukan nitong pilit na isubo ang ballpen sa kamay ni Isabela. Nagpumigla si Isabela, umiiwas sa matandang babae. Huwag po! Tama na! Sa kanilang pagtutulakan, naramdaman ni Isabela ang pagdulas ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang lumang relo ng kanyang ina. Sinubukan niyang saluhin, ngunit huli na ang lahat. Buong bigat itong tumama sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Hindi man lang ito gumawa ng malakas na ingay, isang mahinang tunog lang na halos hindi marinig. Ngunit para kay Isabela, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Isang manipis na bitak ang gumuhit sa salamin nito na naging parang sapot ng gagamba bago tuluyang nadurog sa gitna. Ang alaala ng kanyang ina, ang simbolo ng kanyang pagkatao, ay basag na. Nabitawan ni Doña Esmeralda si Isabela. Ang dalawa ay napatingin sa relong nakahandusay sa sahig. Hindi umiyak si Isabela. Nawala ang kanyang mga luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilabas ng pag-iyak. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hindi alintana ang presensya ng dalawang taong nakamasid sa kanya. Pinulot niya ang katawan ng relo. Ang mga kamay nitong huminto na sa pag-ikot, tila sumasabay sa paghinto ng kanyang mundo. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na daliri upang damputin ang bawat piraso ng basag na salamin. Hindi alintana kung masugatan man siya. Mula sa bintana sa itaas, sa likod ng isang mamahaling kurtina, isang anino ng isang matandang babae, ang tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at walang magawang pighati habang pinapanood ang eksena sa ibaba. Nang matipon na ni Isabela ang mga piraso, dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang mga labi ng kanyang nakaraan na parang isang kayamanan. Hindi na niya tiningnan si Doña Esmeralda o ang abogado. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, dala ang bigat ng isang daang pangarap na nawasak. Habang naglalakad siya palayo sa mansyon, walang tiyak na patutunguhan, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang supervisor sa opisina. Binuksan niya ito. Isabela, I'm sorry, management decision. Your services are terminated effective immediately. Napahinto siya sa gitna ng kalsada. Ang huling sinulid na kumakapit sa kanyang buhay ay naputol na rin. Ngayon, opisyal na. Wala na siyang trabaho, walang perang matino, walang tahanan, at may dinadalang isang buhay na itinakwil na ng sarili nitong ama. Hindi alam ni Isabela kung gaano na siya katagal na nakaupo sa waiting shed. Ang ingay ng mga busina, ang usok mula sa mga diip, ang sigawan ng mga nagtitinda. Lahat ay parang isang malayong ugong
na hindi tumatagos sa pader ng pagkablangko na bumabalot sa kanya. Yakap niya ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang uniforme at ng basag na relo ng kanyang ina. Para siyang nawawalang kaluluwa sa gitna ng magulong syudad. Isabela, Sus Mariosep, ikaw nga. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Tumingala siya at nakita si Marites, ang kanyang katrabaho, at nag-iisang kaibigan sa opisina, hingal na tumatakbo palapit sa kanya. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit hindi mo sinasagot? Grabe, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sunod-sunod na tanong ni Marites. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Isabelang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging nagawa niya ay umiling, at doon, nagsimulang mamuo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Naku ko, halika nga, sabi ni Marites, hinawakan siya sa braso at marahang itinayo. Huwag dito, doon tayo sa amin. Hindi na nagreklamo si Isabela, nagpahila na lang siya, ang mga paa ay tila walang sariling isip. Dinala siya ni Marites sa isang eskinita. Umakyat sila sa isang makitid na hagdanan patungo sa maliit na kwartong inuupahan nito. Ang silid ay simple lang, isang kama, isang maliit na mesa, at isang cabinet. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na yon, naramdaman ni Isabela ang isang init na hindi niya naramdaman sa malamig na mansyon ng mga Valdez. Pagkasara ni Marites ng pinto, doon na bumigay ang lahat ng lakas ni Isabela. Napahagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit, ang kahihiyan, ang takot, lahat ay sabay-sabay na lumabas. Yumanig ang kanyang mga balikat sa tindi ng kanyang paghikbi at niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kaibigan. Sige lang bes, bulong ni Marites, hinahaplos ang kanyang likod. Ilabas mo lang lahat iyan, nandito lang ako. Nang medyo humupa na ang kanyang pag-iyak, kumuha si Marites ng isang basong tubig. Ano ba talaga ang ginawa sa iyo ng mga demonyong yon? Galit na tanong ni Marites. At doon, ikinuwento ni Isabela ang lahat. Ang hapunan, ang panlalait ni Doña Esmeralda, ang katotohanan tungkol sa pension fund, ang pagtataboy ni Adrian, ang basag na relo, ang pagkatanggal sa trabaho. Sa bawat detalye, lalong nag-aapoy ang mga mata ni Marites sa galit. Walang hiya sila, mga hayop sila. May isa pa, bes. Humihikbing sabi ni Isabela at hinawakan niya ang kanyang tiyan. Buntis ako, Marites. Magiging anak sana namin ni Adrian. Natigilan si Marites. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang mas matinding galit. At iniwan kanya sa kabila niyan, talagang wala siyang bayag. Grabe! Pero mabilis na nawala ang galit ni Marites at napalitan ng awa para sa kaibigan. Lumapit siya ulit. At ngayon, ang yakap niya ay mas mahigpit, mas maprotekta. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Palalakihin natin ang batang yan. Tayong dalawa. Walang nagsalita pagkatapos noon. Tumayo si Marites at nagpunta sa maliit nitong lutuan. Walang imik, nagsalang ito ng lugaw. Ang simpleng tunog ng sandok na humahalo sa bigas at tubig ay tila isang uyayi sa nagwawalang puso ni Isabela. Habang naghihintay, umilaw ang telepono ni Isabela. Isang text message mula sa bangko, isang abiso ng isang fund transfer. Napakunot ang kanyang noo, isang malaking halaga, sapat para sa ilang buwan, ang pumasok sa kanyang account. Walang pangalan ng nagpadala. Sino kaya ito? Oh, heto na. Sabi ni Marites, inilapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa harapan niya. Hindi ito masarap na pagkain mula sa isang grandeng restaurant. Simpleng lugaw lang ito na may itlog at kaunting tinadtad na sibuyas. Pero para kay Isabela,
Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Bawat subo ay parang gamot, dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Kinagabihan, habang natutulog si Marites, inayos ni Isabela ang iilang gamit na nadala niya mula sa dati niyang tinutuluyan. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang luma at naninilaw na brown envelope. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga luma niyang papeles, ang kanyang transcript of records mula sa kolehiyo, at ang application form para sa medisina na hindi na niya itinuloy. Ang pangarap na isinantabi niya para magtrabaho at kumita ng pera. Ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Hinaplos niya ang papel. Ang salitang College of Medicine ay tila kumikinang sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang sitwasyon, isang maliit at halos imposibleng ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang nakakatakot, ngunit kasabay nito, nagbibigay ng isang pambihirang kislap ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Ang bawat araw ay isang laban, ngunit para kay Isabela, ito ay isang laban na kailangan niyang ipanalo. Gamit ang misteryosong perang pumasok sa kanyang account, ginawa niya ang pinakanakakatakot, ngunit pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Bumalik siya sa pag-aaral ng medisina. Ang kanyang mundo ay naging isang walang katapusang pag-ikot. Sa umaga, isa siyang estudyante, pilit na isinisiksik sa kanyang isipan ang libo-libong terminolohiya tungkol sa katawan ng tao. Tinitiis niya ang amoy ng kemikal sa laboratorio at ang bigat ng makakapal na libro, kahit na ang kanyang likod ay palaging nananakit dahil sa lumalaki niyang tiyan. Pagkatapos ng klase, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang trabaho sa isang maliit na karinderya malapit sa universidad. Doon, siya ay naguhugas ng pinggan, nagpupunas ng mesa at tumutulong sa paghahain ng pagkain. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinigang ang palaging kumakapit sa kanyang damit pag-uwi. Ang sahod ay hindi kalakihan, ngunit sapat na para sa araw-araw na gastusin at sa upa nakahati sila ni Marites. Gabi-gabi, pag-uwi niya, ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi pwedeng magpahinga. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya, habang si Marites ay mahimbing nang natutulog, muli niyang bubuklatin ang kanyang mga libro. Mag-aaral siya hanggang sa ang mga letra ay magsimulang lumabo sa kanyang paningin. May mga gabing napapaluhan na lang siya sa sobrang hirap. May mga sandaling gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, lahat ng pagod ay nawawala. Ito ang kanyang naging ritual bago matulog. Hahaplusin niya ang kanyang bilugang tiyan at bubulungan ito. Anak, para sa'yo ito, sasabihin niya. Pinag-aaralan ko ngayon ang tungkol sa puso. Alam mo ba, ang puso mo ay kasing liit pa lang ng isang butil ng munggo. Pero ito ang magiging pinakamatibay na parte mo. Pangako, gagawa si Mama ng isang magandang mundo para sa'yo. Isang mundong puno ng kabutihan at pagmamahal. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa eskwela, may nakita siyang isang maliit na kahon sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang padala. Dinala niya ito sa loob at maingat na binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sorpresa. Sa loob ng kahon ay mga bagong-bagong libro sa medisina. Ang mga librong iyon na tinititigan lang niya sa bookstore dahil sa sobrang kamahalan, ang mga librong kailangang-kailangan niya para sa kanyang pag-aaral. Tiningnan niya ang kahon, hinahanap ang pangalan ng nagpadala, ngunit wala siyang nakita. Isa na namang tulong mula sa isang anghel na hindi niya kilala. Ang panahon ng huling pagsusulit ay dumating. Ito na ang pinakamahalagang linggo para kay Isabela. Dito nakasalalay ang kanyang grado, ang kanyang kinabukasan. Kahit pa mabigat na ang kanyang pakiramdam at malapit na ang kanyang kabuwanan, pinilit niyang pumasok. Nasa kalagitnaan siya ng pagsagot sa kanyang exam sa anatomy.
Ang buong silid ay tahimik, tanging ang kaluskos ng mga ballpen sa papel ang maririnig. Nakayuko siya, lubos na nakatuon sa mga tanong. Nang bigla, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot sa kanyang puson. Binaliwala niya ito. Marahil ay isa lamang ito sa mga normal na pananakit ng isang buntis. Nagpatuloy siya sa pagsusulat. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, ang kirot ay bumalik. Mas matindi, mas matagal. Napahawak siya sa ilalim ng kanyang mesa, pilit na tinitiis ang sakit. Isang butil ng malamig na pawis ang gumapang sa kanyang noo. Sinubukan niyang mag-focus muli sa papel, ngunit ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. At pagkatapos, isang matinding kirot na halos magpapadilim sa kanyang paningin ang biglang sumalakay. Naramdaman niya ang pag-init sa pagitan ng kanyang mga binti. Dahil sa pagkabigla, nabitawan niya ang kanyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Napatingin sa kanya ang lahat, pati na ang kanilang istriktong proctor. Napahawak si Isabela nang mahigpit sa kanyang tiyan, habol ang kanyang hininga. Hindi na ito ordinaryong sakit. Oras na. Naging isang malabong alaala na lang ang mga sumunod na pangyayari. Ang pag-aalala sa mukha ng kanyang proctor, ang mga bulungan ng kanyang mga kaklase, ang mabilis na pagdating ng mga medik. Ang tanging malinaw sa isip ni Isabela ay ang paulit-ulit na pagbulong sa kanyang sarili. Ang anak ko, ang anak ko. Sa ospital, si Marites ay dumating na parang isang bagyo, basang-basa sa pawis at halos hindi makahinga. Siya ang humawak sa kamay ni Isabela habang dinadala ito sa delivery room. Siya ang sumisigaw ng mga salita ng pampalakas loob. Kayanin mo, Bes. Para sa baby mo. Isipin mo na lang ang mukha ni Doña Esmeralda. Gawin mong inspirasyon ang galit mo. Sa gitna ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Kahit kailan talaga, maaasahan niya si Marites. Ang bawat pag-iri ay isang pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at pagod. Ngunit sa bawat sakit na nararamdaman, ang tanging nasa isip ni Isabela ay ang munting nilalang na malapit nang dumating sa mundo. Ang bunga ng isang pag-ibig na naglaho, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang sariling lakas. At pagkatapos, isang malakas at malusog na pag-iyak ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Para kay Isabela, iyon ang pinakamatamis na musikang naririnig niya sa buong buhay niya. Nawala ang lahat ng pagod, lahat ng sakit. Ang tanging naroroon ay ang isang napakalaking pagmamahal na tila sasabog sa kanyang dibdib. It's a boy, sabi ng doktor. Ang boses ay masaya. Nang ilapag ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib, tumulo ang mga luha ni Isabela. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, ang maliliit na daliri, ang perpektong hugis ng bibig nito. Ang lahat ng hirap at sakripisyo ay nagkaroon ng kahulugan sa sandaling yon. Samuel, bulong niya sa kanyang anak. Samuel Cruz, ikaw ang aking himala. Dumating si Marites sa recovery room na may dalang malaking nangiti at isang supot ng mainit na pandesal. Ayan na ang paborito ng pamangkin ko. Sabi nito, sabay silip sa natutulog na si Samuel. Naku, kamukhang kamukha mo, Bes. Buti na lang. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang kanyang anak, marahan itong iminulat ang mga mata. Inilapit ni Isabela ang kanyang hintuturo sa maliit na palad nito. Agad itong hinawakan ni Samuel. Ang munting kapit na iyon, kahit mahina, ay nagpadala ng isang hindi maipaliwanag na lakas sa buong katauhan ni Isabela. Pakiramdam niya, kaya niyang harapin ang lahat ng pagsubok sa mundo para sa batang ito. Kinabukasan, may isa pang magandang balita na dala si Marites. Ang resulta ng final exams ay lumabas na. Bes, nakapasa ka. Hindi lang basta pasado, with flying colors pa. Magna cum laude ka sana kung hindi ka lang nagdrama sa exam room.
Biro nito, natawa si Isabela. Nagtapos siya. Isa na siyang ganap na doktor. Tumingin siya kay Samuel. Doktor na si mama anak. Ang tanging bumabagabag sa isip ni Isabela ay ang bayarin sa ospital. Alam niyang malaki ito at hindi niya alam kung saan kukunin ang pambayad. Nang dumating ang nurse para sa kanyang discharge papers, nanginginig niyang tinanong kung magkano ang lahat. Ngumiti lang ang nurse. "Huwag na po kayong mag-alala, doktora. Bayad na po ang lahat." Napakunot ang noo ni Isabela. "Paano? Sino ang nagbayad?" Nagkibit balikat ang nurse. "Hindi po namin alam. Ang sabi lang po sa amin, isang mabuting loob na kaibigan ang nag-asikaso ng lahat kaninang umaga." Nagkatinginan sila ni Marites, parehong naguguluhan. Pagkaraan ng ilang linggo, habang nasa bahay at inaalagaan si Samuel, isang makapal na sulat ang dumating para kay Isabela mula sa Department of Health. Ito na ang kanyang assignment para sa kanyang residency. Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Sa loob, naroon ang isang formal na liham. Binasa niya ang nakasulat. "Congratulations, Dr. Isabela Cruz. You are hereby assigned to your postgraduate internship at Tondo General Hospital." Tondo. Napatingin siya sa kanyang natutulog na anak. Ang Tondo ay isa sa pinakamahirap at pinakamagulong lugar sa Maynila. Ang ospital doon ay kilala sa kakulangan ng pasilidad at sa dami ng pasyente. Ito ang magiging bagong mundo nila ng kanyang anak. Isang mundong puno ng hamon at pagsubok. Lumipas ang 7 taon. Ang amoy ng ospital ay naging pabango na ni Isabela. Ang pinaghalong amoy ng alkohol, gamot, at pagkaing inihahain sa mga pasyente ay naging normal na sa kanyang pangamoy. Ang Tondo General Hospital, sa kabila ng kakulangan at kaguluhan nito, ay naging kanyang tahanan. Dito, hindi na siya si Isabela Cruz na biktima ng nakaraan. Dito, siya si Doktora Isa, ang doktora ng masa, ang anghel ng Tondo. Ang kanyang araw-araw na eksena ay ang walang katapusang pila ng mga nanay na may kalong nalagnating sanggol, ang mga tatay na may sugat mula sa trabaho, ang mga batang may hika na hirap huminga. Walang karangyaan, walang pagkukunwari. Tanging ang tunay na mukha ng buhay at pakikibaka. Hindi siya tumatanggap ng bayad sa mga walang-wala. Minsan, isang supot ng gulay ang bayad sa kanya. Minsan, isang bagong lutong isda. At madalas, isang taos-pusong "Salamat, doktora," na para sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang salapi. Sa isang sulok ng kanyang maliit at masikip na klinika, may isang mesang nakalaan para sa isang batang lalaki na abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Ito si Samuel. Sa edad na 7, siya ay isang matalino at maliksing bata na may mga matang kasing lalim ng sa kanyang ina. Lumaki siyang nakikita ang hirap ng buhay, ngunit sa halip na maging mapait, natuto siyang maging mapagmalasakit. Isang hapon, may isang batang babae na walang tigil sa pag-iyak, takot na takot sa iniksyon na ibibigay ni Isabela. Kahit anong pag-alo ang gawin niya, hindi ito tumatahan. Nakita ito ni Samuel. Dahan-dahan siyang lumapit, iniwan ang kanyang notebook. "Bakit ka umiiyak?" Mahinang tanong niya sa bata. "Ayoko ng karayom," humihikbing sagot ng bata. May kinuha si Samuel mula sa kanyang bulsa, isang piraso ng candy. "Heto alok niya. "Galing sa ipon ko yan. Kapag kinain mo yan, magiging matamis ang pakiramdam mo, hindi na masakit." Natigilan sa pag-iyak ang bata, kinuha ang candy. Habang abala ito sa pagbubukas, mabilis na naibigay ni Isabela ang iniksyon. Hindi na ito napansin ng bata. Napangiti si Isabela habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, alam ni Isabela na nagtagumpay siya bilang isang ina. Hindi man niya maibigay kay Samuel ang yaman na dapat ay sa kanya, naibigay naman niya ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Isang pusong may malasakit sa kapwa. Isang araw, isang matandang babae
na nakasuot ng lumang duster at bakya ang pumasok sa kanyang klinika. Nagrereklamo ito ng pananakit ng mga kaso-kasuan. Habang sinusuri siya ni Isabela, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. May kung anong pamilyar sa mga mata ng matanda. Mga matang tila nangungusap, puno ng pagsisisi at paghanga. Pinagmasdan ng matanda ang bawat galaw ni Isabela. Tumingin din ito kay Samuel na naglalaro sa isang tabi, at isang pamilyar na lungkot ang gumuhit sa mukha nito. "Salamat, doktora," sabi ng matanda pagkatapos. Ang boses ay garalgal. "Pagpalain ka nawa ng Diyos." Hindi na ito muling nakita ni Isabela. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang pakiramdam. Marahil ay guni-guni lang niya. Isang Biyernes ng hapon, habang nagliligpit na si Isabela ng gamit, isang pamilyar na puwersa ng kalikasan ang biglang pumasok sa klinika. Si Marites. Hingal na hingal ito na parang may humahabol na multo, hawak ang isang diaryong tabloid. "Bes, nakita mo na ba ito?" Tanong niya, halos walang hininga. Inilatag niya ang dyaryo sa mesa ni Isabela. Ang nasa harap na pahina ay isang malaking litrato. Si Adrian Valdez, mas gwapo at mas mukhang makapangyarihan ngayon. At sa tabi niya ay ang nakangiting si Bianca Roque, suot ang isang napakalaking diamanteng singsing. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at matitingkad na letra, "Valdez Roque Nuptials, ang kasalan ng dekada, gaganapin na sa Sabado." Napahinto ang mundo ni Isabela. Ang kamay niya na nag-aayos ng mga papel ay bahagyang nanginig. Ang pusong akala niya ay matagal nang naghilom ay biglang kumirot, isang paalala ng isang sugat na kahit kailan ay hindi pala lubusang magsasara. Ang balita ng kasal ay parang isang multo na bumalik para guluhin ang tahimik na buhay ni Isabela. Sa loob ng ilang araw, pilit niyang iwinaksi ito sa kanyang isipan. Ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho at kay Samuel. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, ang mga alaala ay bumabalik. Isang gabi, nakatanggap siya ng isang imbitasyon. Isang malaking pharmaceutical company ang magdaraos ng isang charity ball para sa mga pampublikong ospital, at bilang isa sa mga pinakadedikadong doktor, si Isabela ay isa sa mga panauhing pandangal. Ayaw sana niyang pumunta. Ang mundo ng mga magagarang damit at mga peking na ngiti ay hindi na para sa kanya. Ngunit pinilit siya ni Marites. "Bes, pagkakataon mo na ito para ipakita sa kanila kung sino ka ngayon. At saka, paraan din ito para makahanap ng mga donasyon para sa ospital ninyo. Isipin mo na lang ang mga bata." May punto si Marites. Kaya sa huli, pumayag din si Isabela. Sa gabi ng pagdiriwang, hiniram ni Isabela ang damit ni Marites. Isang simpleng itim na bestida na elegante sa kanyang pagiging payak. Naglagay siya ng kaunting kolorete sa mukha. Sapat lang para mabura ang bakas ng pagod. Pagtingin niya sa salamin, hindi na ang kaawa-awang babae na pinalaya sa isang mansyon ang nakita niya, kundi isang babaeng may dignidad, isang doktora. Ang pagdiriwang ay ginanap sa isang marangyang hotel. Sa una, nailang si Isabela sa karangyaan, ngunit nang magsimula siyang makipag-usap sa ibang mga doktor at mga posibleng donor, naging komportable na rin siya. Masaya siyang ibinabahagi ang mga kwento ng kanyang mga pasyente sa Tondo, ang kanilang katatagan at pag-asa. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa isang matandang negosyante nang maramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kabilang dako ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Naroon sila, si Adrian at si Bianca. Mas matangkad at mas mukhang seryoso si Adrian ngayon. Si Bianca naman ay parang isang manika. Bawat hibla ng buhok ay perpekto, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Naglalakad sila na parang pag-aari nila ang buong mundo. Nag-iwas agad ng tingin si Isabela. Ayaw niyang mapansin.
Ngunit huli na ang lahat. Nakita siya ni Bianca. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca. Dahan-dahan itong humiwalay sa braso ni Adrian at naglakad palapit sa kinaroroonan ni Isabela. Bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Well, 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 look who's here. Sabi ni Bianca, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Isabela Cruz, the charity case. Natigilan ang mga kausap ni Isabela, naguguluhan sa eksena. It's Dr. Cruz now. Mahinahong pagtatama ni Isabela, hindi nagpatinag sa presensya ni Bianca. Tumawa si Bianca. Oh, a doctor. How cute. Manggagamot ng mga mahihirap, tama ba? I guess it suits you. You've always looked poor. Naramdaman ni Isabela ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa man manaigang galit, naalala niya si Samuel. Naalala niya ang kanyang mga pasyente. Hindi na siya ang dating Isabela na kayang-kayang tapakan. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Isang ngiting kalmado at puno ng kumpiyansa. Oo, iyon nga ako, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay nakikinig na. At nagpapasalamat ako sa nakaraan ko dahil iyon ang nagpatatag sa akin. Iyon ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hindi ang mga kumikinang na bagay na suot mo, kundi ang kakayahang tumulong sa mga taong walang-wala. Natigilan si Bianca. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Ang kanyang muka ay namula sa inis. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Adrian, tahimik na pinapanood ang lahat. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. May bahid ng pagkakasala, ng pagsisisi, at higit sa lahat, ng matinding pagkamangha sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Hindi ito ang Isabela na iniwan niya. Iba na siya. Mas matatag. Mas maganda. Nang walang masabi si Bianca, magalang na tumalikod si Isabela. Excuse me, sabi niya sa mga kausap. I need to get some air. Naglakad siya patungo sa balkonahe. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Isabela, sabi ng isang boses na matagal na niyang hindi narinig ngunit hindi kailanman nakalimutan. Mag-usap tayo. Nananatiling nakatalikod si Isabela. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na barandilya ng balkonahe. Ang hangin ng gabi ay bahagyang nagpapagulo sa kanyang buhok, ngunit hindi nito kayang palamigin ang init na biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian, sabi niya. Ang boses ay matatag, kahit pa ang puso niya ay nagwawala sa loob. Please, Isabela, pakiusap ni Adrian. Humakbang ito palapit. 5 minuto lang. Dahan-dahang humarap si Isabela. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Nakita niya ang mga guhit sa mukha nito na wala pa noon. Ang pagod sa mga mata nito sa kabila ng mamahaling kasuotan. Hindi na ito ang prinsipe ng kanyang mga pangarap. Isa na lang itong estranghero. Para saan pa? Tanong niya. Ang boses ay walang bahid ng pait. Tanging pagod na lang. Tapos na ang lahat. 7 taon na ang nakalipas. May sarili ka ng buhay at may sarili na rin akong buhay. Masaya ka ba? Biglang tanong ni Adrian. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Isabela. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Oo, masaya ako. Mahirap ang buhay ko, pero payapa. May direksyon, may dahilan ako para bumangon araw-araw. Ikaw, Adrian, masaya ka ba? Ang tanong na yon ay tila isang suntok sa sikmura ni Adrian. Natigilan siya. Ang kanyang maskara ng pagiging makapangyarihan ay biglang gumuho at sa isang saglit, nakita ni Isabela ang isang lalaking malungkot at puno ng pagsisisi.
Hindi. Halos pabulong na pag-amin niya. Hindi ako naging masaya kahit isang araw simula nang iwan kita. Isang bahagi ng puso ni Isabela ang nakaramdam ng kirot. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nakaramdam ng awa. Pinili mo yan, Adrian. Mahinahong sabi ni Isabela. Pinili mo ang yaman at kapangyarihan. Bawat pagpili ay may katumbas na halaga. Iyan ang halaga ng sayo. Alam ko, sabi ni Adrian, ang boses ay basag. At araw-araw kong pinagsisisihan, Isabela, ako. Huwag! Putol ni Isabela. Itinaas ang kanyang kamay. Huwag mong ituloy. Ano man ang sasabihin mo, hindi na nito mababago ang nakaraan. Hindi na nito maibabalik ang mga nawala. Mayroon siyang gustong isumbat. Ang kanilang anak, ang pangarap na winasak nito. Pero para saan pa? Ang katahimikan niya ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa pagtanggap. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Isabela, at sa unang pagkakataon, siya ang unang tumalikod. Siya ang may control. Isabela, sandali! Habol ni Adrian, ngunit nagpatuloy lang sa paglakad si Isabela. Bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Tinitigan niya si Adrian ng diretso sa mga mata. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pagpapatawad, hindi rin isang sumpa. Iyon ay isang pamamaalam, isang tuldok sa isang kabanata na matagal nang dapat isinara. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis, iniwan si Adrian na nakatayo mag-isa sa balkonahe, hawak ang isang baso ng alak na hindi man lang niya nainom. Sa isang bintana sa itaas ng hotel, sa isang pribadong suite, isang matandang babae ang tahimik na nakamasid sa eksena sa balkonahe sa ibaba. Si Lola Pilar, isang maliit, mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Oras na, sabi niya sa kabilang linya. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento. Samantala, pag-uwi ni Adrian sa kanilang table, sinalubong siya ng matatalim na mata ni Bianca. Saan ka galing? Kinakausap mo ang babaeng iyon, hindi ba? Akusa nito. Bianca, tumigil ka. Pagod na sabi ni Adrian. Huwag mo akong matawag-tawag na Bianca na parang wala lang. Nakita ko kung paano mo siya tignan. Mayroon pa rin, hindi ba? Hindi sumagot si Adrian na lalong nagpagalit kay Bianca. Nang makauwi sila sa kanilang mansyon, ang katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng sigawan. Sumalubong sa kanila si Doña Esmeralda na halatang may narinig na sa mga nangyari. Adrian, ano na naman itong naririnig ko na gumawa kayo ng eksena sa party? Bungad nito. Pagpasok ni Adrian sa kanyang silid para makaiwas sa gulo, napansin ng kanyang ina ang isang bagay sa kanyang kwelyo. Isang maliit, ngunit kitang-kitang bakas ng pulang lipstick. Marahil ay mula sa pagyakap ng isa sa mga bisita. Ngunit para sa isang isipang puno ng selos at pagdududa, iisa lang ang ibig sabihin nito. Hayop ka! Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang galit ay bumalatay sa kanyang mukha. Nagkita nga kayo ng hampas lupang yon. Hindi ka pa rin talaga tumitigil. Ang akusasyon na yon, kahit hindi totoo, ang huling bagay na kailangan ni Adrian sa gabing iyon. Ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuho. Ang gabi ng charity ball, ang naging simula ng mga bitak sa perpektong pader na itinayo ng pamilya Valdez. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi tungkol sa eksena ni Bianca at Isabela, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Narinig mo ba? Ang Valdez Corporation daw ay may problema sa cash flow. Sabi ng pinsan ko na nagtatrabaho doon, ilang buwan na daw delayed ang mga bayad sa suppliers.
Kaya pala biglang-bigla ang kasal kay Bianca Roque. Kailangan nila ng pera. Ang mga tsismis na ito ay umabot sa mga pahayagan at sa mga mamumuhunan. Ang presyo ng stocks ng Valdez Corporation ay nagsimulang bumagsak. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay biglang bumulusok. Si Doña Esmeralda, sa halip na harapin ang problema, ay mas lalong naging mahigpit. Bawat galaw ni Adrian ay kanyang binabantayan. Bawat tawag sa telepono ay kanyang pinakikinggan. Para sa kanya, si Isabela ang ugat ng lahat ng kamalasan. Dahil iyan sa babaeng iyon. Madalas niyang isigaw kay Adrian. Mula nang bumalik siya sa buhay natin, sunod-sunod na ang problema. Sigurado akong may kinalaman siya dito. Ang buhay may asawa ni na Adrian at Bianca ay naging isang pampublikong palabas. Sa harap ng kamera, sila ay ang perpektong mag-asawa, nakangiti at magkahawak kamay. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang kanilang mansyon ay isang malamig at tahimik na lugar. Puno ng hindi sinasabing mga akusasyon at pagdududa. Ang mga pagtatalo nila ay naging pang-araw-araw na. Samantala, sa isang maliit na opisina ng isang pahayagan, isang batang investigative journalist na nagngangalang Jess Santiago ang nakatanggap ng isang tip. Isang tawag mula sa isang matandang lalaki na dati umanong empleyado ng Valdez Corp. Ang kwento nito ay tungkol sa nawawalang pension fund. Sinimulan ni Jess na maghalungkat. Naghahanap siya ng mga lumang dokumento, kinapanayam ang iba pang mga retiradong empleyado. Habang mas lumalalim ang kanyang investigasyon, mas nakukumbinsi siyang mayroong malaking anomalya na itinatago ang pamilya Valdez. Sa isang coffee shop sa Quiapo, isang grupo ng mga matatandang lalaki at babae ang nagtitipon. Sila ang mga dating trabahador ng Valdez Corp. Ang mga taong ibinuhos ang kanilang buong buhay sa kumpanya sa pag-aakalang mayroon silang aasahan sa kanilang pagtanda. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Totoo kaya ang mga balita? Tanong ng isang matandang karpintero. Paano na ang kinabukasan ng mga apo ko? Magtiwala tayo sa Diyos, sagot ng isa pa. Ang hustisya, kahit mabagal, ay darating din. Isang gabi, habang si Jess Santiago ay pagod nang nag-aayos ng kanyang mga papeles, isang brown envelope ang iniwan sa kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Sa loob ay mga kopya ng mga bank statement at internal memos mula sa Valdez Corp, mga dokumentong malinaw na nagpapatunay sa paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa pension fund patungo sa mga pribadong account. Ito na ang ebidensyang hinahanap niya. Sa mansyonaw ng mga Valdez, hindi mapakali si Adrian. Ang bigat ng mga problema sa kumpanya at sa kanyang personal na buhay ay unti-unti nang dumudurog sa kanya. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Uminom siya. Uminom siya hanggang sa ang lahat ay naging malabo. Sa kanyang kalasingan, hinanap niya ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting alaala ng tunay na kaligayahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa kabila ng pagtutol ng kanyang isip, tinawagan niya ang isang numerong matagal nang nakaimbak sa kanyang memorya. Ang lumang numero ni Isabela. Umaasa siyang walang sasagot. Umaasa siyang iba na ang may-ari ng numero. Ngunit pagkatapos ng ilang pagring, may sumagot. Hello po? Hindi boses ni Isabela ang narinig niya. Ito ay boses ng isang bata. Isang maliit na batang lalaki. Natigilan si Adrian. Ang kanyang pagkalasing ay tila biglang naglaho. Sino po sila? Muling tanong ng bata sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malamig na takot at isang nakakabaliw na posibilidad ang sabay na pumasok sa kanyang isipan. Hello? May tao po ba dyan?
Mabilis na ibinaba ni Adrian ang telepono. Napasandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga. Ang boses ng batang iyon, paulit-ulit itong umalingaw sa kanyang isipan. 7 taon. 7 taon na ang nakalipas. Hindi, hindi maaari. Ang boses ng bata sa telepono ay naging isang tinik sa isipan ni Adrian. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain. Ang tanong na, sino po sila? Ay naging isang walang katapusang tanong sa kanyang sarili. Sino nga ba siya sa buhay ng batang yon? Samantala, isang sulat ang dumating para kay Isabela sa klinika. Galing ito sa isang prestihiyosong law firm sa Makati. Nagtataka man, binuksan niya ito. Sa loob, isang formal na imbitasyon para sa isang pulong. Ang pangalan sa ilalim ng sulat ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Pilar Valdez, ang lola ni Adrian. Dala ng pagtataka at kaunting kaba, pinuntahan ni Isabela ang opisina. Sinalubong siya ng isang matandang abogado at dinala sa isang marangyang conference room. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang matandang babae na minsan na niyang nakita sa kanyang klinika, ang pasyenteng may pamilyar na mga mata. Ngayon, hindi na ito nakasuot ng duster, kundi ng isang eleganteng damit. Si Lola Pilar. "Maupo ka, Hija," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Umupo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Alam ko nagtataka ka," simula ni Lola Pilar. "Ako ang matandang nagpatingin sa'yo sa tondo. At ako rin ang nagpadala ng pera, ng mga libro, at ang nagbayad ng iyong bayarin sa ospital." Nanlaki ang mga mata ni Isabela. "Pero, bakit po?" Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lola Pilar. Utang na loob, Isabela. Isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng pera. Ikinuwento ng matanda kung paano niya nasaksihan ang lahat mula sa kanyang bintana. Ang pagtataboy, ang pagkasira ng relo, ang walang awang pagtrato ng kanyang sariling pamilya sa isang mabuting babae. Ikinuwento niya ang kanyang pighati at kahihiyan sa ginawa ng kanyang anak at apo. Sa loob ng maraming taon, tinanong ko ang sarili ko kung paano ako makakabawi sa iyo. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. At napagtanto ko, ang tanging paraan ay ang ibalik sa iyo ang dapat ay sa iyo. May iniabot na folder ang abogado kay Isabela. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay mga legal na dokumento, mga stock certificate, mga deed of assignment. Hindi niya maintindihan ang lahat ng teknikal na salita, ngunit isang bagay ang malinaw. Ito po ang lahat ng shares ninyo sa Valdez Corporation. Bulong ni Isabela, hindi makapaniwala. "Hindi na sa akin," pagtatama ni Lola Pilar. "Sa'yo na yan, at sa aking apo sa tuhod, kay Samuel." Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Ang bigat ng balita ay halos magpamanhid sa kanya. Mula sa isang simpleng doktora, siya na ngayon ang nagmamay-ari ng pinakamalaking parte ng kumpanyang sumira sa kanyang buhay. "Hindi ko po ito matatanggap," sabi ni Isabela. Sinusubukang isauli ang mga dokumento. Hinawakan ni Lola Pilar ang kanyang kamay. Ang kapit nito ay mahigpit at puno ng determinasyon. "Hindi ito regalo, Isabela. Ito ay hustisya. Ginamit nila ang pera ng mga mahihirap para sa kanilang luho. Gamitin mo ang kapangyarihan na yan para ibalik sa mga tao ang nararapat sa kanila." May kinuha ang matanda mula sa kanyang pitaka, isang maliit at antigong susi. "Ito ang susi sa aking personal na safety deposit box. Sa loob niyan ay ang orihinal na mga dokumento at ebidensya ng lahat ng kanilang ginawa na inipon ko sa loob ng maraming taon. Gamitin mo ito kapag dumating na ang tamang panahon." Bago umalis, niyakap ni Lola Pilar si Isabela. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pasasalamat at pagmamahal ng isang lola. "Ikaw ang pamilya
na pinili ko, hindi ang pamilya na galing sa dugo ko. Bulong nito sa kanya. Pag-uwi ni Isabela sa kanilang maliit na apartment, tila siya lumulutang. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mga dokumento. Ang kapangyarihan na nasa kanyang mga kamay ngayon ay nakakatakot. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa buong mundo ng negosyo. Ang artikulo ni Jess Santiago ay inilabas na. Nasa front page ng lahat ng pangunahing pahayagan. Ang panloloko ng mga Valdez, pension fund ng mga empleyado, ginamit sa personal na luho. Sumabog ang iskandalo, galit na galit ang publiko. Ang mga dating empleyado ay nagrally sa harap ng opisina ng Valdez Corp. Ang mga investor ay sabay-sabay na binawi ang kanilang pera. Sa loob ng isang araw, ang pangalang Valdez, na dating simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay naging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Isang liham ang mabilis na ipinadala sa lahat ng shareholders. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang Valdez Corporation ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Ang gabi bago ang nakatakdang board meeting ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Isabela. Ang buong syudad ay nagkakagulo dahil sa iskandalo ng mga Valdez. Ang kanilang mukha ay nasa lahat ng balita sa telebisyon. Ang kanilang pangalan ay isinusuhumpa sa bawat kanto. Ngunit sa loob ng maliit na apartment ni na Isabela, ang tanging maririnig ay ang mahimbing na paghinga ni Samuel. Nakaupo si Isabela sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak. Ang batang ito, na hindi alam ang tungkol sa gulo ng mundo sa labas, ang kanyang lakas at ang kanyang dahilan. Para kanino nga ba ang laban na ito? Para sa kanya o para sa kinabukasan ng batang ito at ng marami pang iba? Tumayo siya at lumapit sa luma niyang aparador. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang relong basag na ngayon ay buo na. Ipinagawa niya ito ilang taon na ang nakalipas sa isang matandang relohero sa Quiapo. May mga peklat pa rin ang salamin nito, mga guhit na hindi na mabubura, isang paalala ng masakit na nakaraan. Ngunit ang mahalaga, ang mga kamay nito ay muling umiikot. Ang oras ay muling tumatakbo. Isinuot niya ito sa kanyang pulso. Ang bigat nito ay pamilyar, ngunit ngayon ay may kasama ng ibang kahulugan. Hindi na ito simbolo ng minanang kahirapan, kundi simbolo ng katatagan. Isang paalala na kahit gaano pa kadurog, may pag-asa pa ring mabuo muli. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, ang mansyonan ng mga Valdez ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigawan. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng pagkatalo. Sa sala, nagwawala si Doña Esmeralda. Kasalanan mo ito, Adrian. Masyado kang naging malambot. Hinayaan mong bumalik ang babaeng iyon sa buhay natin. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi si Isabela ang may kasalanan, Mama. Sa wakas, size, ay sumagot si Adrian. Ang boses ay puno ng pagod at galit. Tayo ang may kasalanan. Ang kasakiman natin. Kung nakinig lang sana ako sa sarili ko noon. At ano ang gagawin mo? Pupulutin siya sa lansangan at iiwan ang lahat ng ito? Nanunuyang tanong ng ina. Duwag ka noon, duwag ka pa rin hanggang ngayon. Ang salitang duwag ay tumama kay Adrian na parang sampal. Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lang siya at pumasok sa kanyang opisina, nilunod ang sarili sa alak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang Lola Pilar. Umaasang ito ang tanging taong makakatulong sa kanila. Ngunit ang telepono nito ay hindi matawagan. Nagsimula siya ng makaramdam ng isang kakaibang takot. Tila may isang malaking plano na unti-unting nabubuo at sila ang nasa gitna ng pagkawasak nito. Kinabukasan maagang nagising si Isabela. Hindi na siya ang inaantok na doktora na nagmamadaling pumasok sa ospital. Ngayon, iba ang kanyang hinaharap. Pumunta siya sa kanyang aparador at inilabas ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang simpleng itim na corporate dress
na binili niya noong unang taon niya sa Valdez Corp. Isinuot niya ito. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang formal na pagkakatali. Naglagay siya ng kaunting kolorete. Pagkatapos, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya halos kilala. Nawala na ang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon, isang apoy na pinatibay ng 7 taon ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal. Handa na siya. Oras na para harapin ang nakaraan, hindi para maghiganti, kundi para maningil ng hustisya. Ang conference room ng Valdez Corporation ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa mga bulungan, akusasyon at takot. Naroon ang mga miyembro ng board, ang mga maliliit na investor na ang muka ay puno ng galit at ang mga bangko na nagbabantang babawiin ang kanilang mga pautang. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Adrian at si Doña Esmeralda. Sinusubukang magpakita ng katatagan na halatang halata, namang peke. "Ladies and gentlemen, please calm down," sabi ni Adrian. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "We have the situation under control. These are all baseless accusations meant to destroy our family's reputation." "Baseless?" Sigaw ng isang matandang investor. "Nasaan ang pera namin, Adrian? Nasaan ang perang pinaghirapan namin?" Nagsimula ang kaguluhan. Ang lahat ay sabay-sabay na nagsasalita. Ang mga gwardiya ay pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, isang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpahinto sa lahat. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto na gawa sa mahogany. At mula roon, pumasok si Isabela Cruz. Kung mayroong mahuhulog na karayom sa sahig sa sandaling iyon, tiyak na maririnig ito ng lahat. Ang buong silid ay natigilan. Ang mga bibig na kanina ay sumisigaw, ay biglang natikom. Ang lahat ng mga mata ay napako sa babaeng marahan na naglalakad papasok. Kasunod, ang isang seryosong abogado na may dalang makapal na briefcase. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit makapangyarihan. Nakasuot ng simpleng itim na damit, walang mamahaling alahas, tanging ang lumang relo sa kanyang pulso. Hindi siya ang babaeng kaawa-awa na minsan nilang nakilala. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang paglakad ay may tiwala sa sarili. Napatayo si Adrian. Ang muka ay hindi maipinta. Si Doña Esmeralda naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasuklam. "Anong ginagawa mo dito?" Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Hindi pinansin ni Isabela ang tanong. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang isang bakanting upuan sa tabi ng board. Ang abogado niya ang nagsalita. "Good morning everyone," sabi nito. Ang boses ay malakas at malinaw, umaaling-aungaw sa katahimikan ng silid. "My apologies for the interruption." Tumingin ang abogado kina Doña Esmeralda at Adrian, at pagkatapos ay sa lahat ng nasa loob ng kwarto. "Kami po ay narito para katawanin ang bagong mayoryang shareholder ng Valdez Corporation, si Dr. Isabela Cruz." Ang pahayag na yon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula muli, mas malakas ngayon, puno ng pagkalito at pagkamangha. Sino siya? Paano na nangyari iyon? Imposible. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagbago. Mula sa pagkasuklam, naging pagkalito, at pagkatapos ay purong takot. Tumingin siya sa kanyang anak, naghahanap ng sagot. Ngunit si Adrian ay tulala pa ring nakatayo. Nakatitig kay Isabela na parang nakakita ng multo. Si Isabela ay nanatiling tahimik. Hinayaan niyang ang bigat ng mga salita ng kanyang abogado ang lumamon sa buong silid. Tinitigan niya si Doña Esmeralda. Hindi na may takot, kundi may awa. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Adrian.
Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa mga mata ni Isabela, nakita ni Adrian hindi ang paghihiganti, kundi ang paghuhukom. Ang babaeng minsan niyang itinaboy at winasak ay nagbalik. Ngunit hindi bilang isang biktima na nagmamakaawa, kundi bilang isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Kasama po sa mga hawak na shares ni Dr. Cruz ang kabuuan ng shares na dating pagmamay-ari ni Doña Pilar Valdez, pagpapatuloy ng abogado, at naglabas ito ng mga dokumento mula sa briefcase. Ang bawat papel na inilalatag nito sa mesa ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa pamilya Valdez sa kanilang kinasadlakan. Ito ay isang panloloko. Unang nakabawi si Doña Esmeralda, tumatayo at dumuduro sa abogado. Pinilit ninyo ang aking ina. Wala siyang alam sa kanyang ginagawa. Sa kabaligtaran, ginang, kalmadong sagot ng abogado. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Doña Pilar nang may buong pag-iisip at nasaksihan ng maraming testigo. Ito ang kanyang paraan para itama ang mga pagkakamaling nagawa ng kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Isabela. Oras na, dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mata ay muling napunta sa kanya. Ngayon, siya na ang sentro ng atensyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kapangyarihan. Hindi ako naparito para maghiganti. Panimula niya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at naririnig sa bawat sulok ng silid. Naparito ako para sa hustisya. Hindi niya tinitignan sina Adrian o Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga mukha ng mga investor at mga kinatawan ng mga empleyado na naroon. Sa loob ng 7 taon, namuhay ako bilang isang simpleng doktora sa Tondo. Pagpapatuloy niya, nakita ko araw-araw ang hirap ng buhay. Nakita ko ang mga magulang na hindi mapakain ng kanilang mga anak. Nakita ko ang mga matatanda na walang pambili ng gamot. Marami sa kanila ay mga dating empleyado ng kumpanyang ito. Mga taong nagbuhos ng kanilang lakas at panahon sa pag-asang meron silang aasahan sa kanilang pagtanda. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon, ngunit agad niyang pinatatag. Ang perang dapat sana ay para sa kanila ay winaldas. Ginamit para sa mga luho, para sa mga kasinungalingan, para pagtakpan ang mga pagkakamali. Ibinukas niya ang isa pang folder na dala niya, ang laman ng safety deposit box ni Lola Pilar. Dito nakasalansan ang lahat ng ebidensya. Ang bawat bank transfer, ang bawat pekeng report. Hindi ko sisirain ang kumpanyang ito, deklara niya. Dahil maraming buhay ang nakasalalay dito, ngunit hindi na ito maaaring pamunuan ng mga taong sakim at walang puso. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Bilang mayoryang shareholder, ang una kong mosyon ay ang agarang pagpapatalsik kay Adrian Valdez bilang CEO at sa lahat ng miyembro ng board na kasabwat sa panlolokong ito. Isang saglit na katahimikan, pagkatapos ay sinundan ng palakpakan mula sa mga investor at empleyado. Ang pangalawa kong mosyon, sabi ni Isabela, ang boses ay lalong tumatag. Ang lahat ng personal na yaman ng pamilya Valdez, ang kanilang mga mansyon, kotse, alahas, ay dapat isurrender. Gagamitin ang mga ito para bayaran ang bawat sentimong ninakaw mula sa pension fund ng mga empleyado. Lalong lumakas ang palakpakan. Tumingin si Isabela sa mga matatandang empleyado na naroon na ngayon ay umiiyak na sa galak. Ang perang ito ay para sa inyo, para sa inyong pawis at dugo, sabi niya, at ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag sa emosyon. Hindi na nakayanan ni Doña Esmeralda ang lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang yaman na kanyang ipinaglaban, ang pangalan na kanyang iningatan, lahat ay nawala na parang bula. Sinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Ahas ka. Pinalakiti ka naming ahas sa aming pama. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin.
Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago tuluyang pumuti. At sa harap ng lahat, buong bigat siyang bumagsak sa sahig, walang malay. Nagsimula ang isa na namang kaguluhan. "Medic! Tumawag kayo ng medic!" Sigaw ng mga tao. Si Adrian, na kanina patulala, ay tila natauhan. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Sinusubukang gisingin ito. Ang muka ay puno ng takot. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Isabela. Tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Ang babaeng minsan ay umapi sa kanya nang walang awa ay ngayon nakahandusay sa sahig, talunan at walang lakas. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya, ang tanging naramdaman ni Isabela ay isang malalim at nakakapagod na lungkot. Ang mga paramedic ay mabilis na dumating at inasikaso si Doña Esmeralda. Habang inilalabas ito mula sa conference room sakay ng isang stretcher, ang mga tao ay unti-unti na ring nagsialisan, nag-iiwan ng mga bulungan at mga huling sulyap. Ang silid na kanina ay puno ng galit at ingay ay biglang nabalot ng isang nakakapanlumong katahimikan. Naiwan sa loob sina Isabela, ang kanyang abogado, si Adrian, na tila nawala sa sarili, at si Bianca na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay hindi mabasa. Nagsimula ng magligpit ng gamit si Isabela. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Naisagawa na niya ang kailangan niyang gawin. "Isabela." Ang tawag ni Adrian ay nagpahinto sa kanya. Nakaharang ito sa daanan. Ang dating kumpiyansa ay ganap nang naglaho. Ang kanyang damit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. "May isa lang akong kailangan malaman," sabi niya. Ang boses ay garalgal at puno ng isang desperadong pangangailangan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot sa sagot na maaari niyang marinig. "Ang bata, si Samuel, anak ko ba siya?" Huminga ng malalim si Isabela. Ito na ang tanong na matagal na niyang inihandang sagutin. Tinitigan niya si Adrian, hindi na may galit, kundi may isang malinaw at matatag na katotohanan. "Oo." Simpleng sagot niya, isang halong sakit at kung anong uri ng ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Adrian. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsalita muli si Isabela at ang mga salita niya ay kasing talim ng isang kutsilyo. "Pero Adrian, ang karapatan mong maging ama ay matagal mo nang isinuko. Isinuko mo yon nung gabing tinalikuran mo kami. Isinuko mo yon sa bawat araw sa loob ng 7 taon na hindi mo man lang kami hinanap." "Isabela, hindi ko alam. Dahil ayaw mong malaman," putol ni Isabela. "Pinili mong huwag malaman. Pinili mo ang madaling daan. At ngayon, kailangan mong mabuhay sa mga pinili mo." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marites at kasama niya ang isang batang lalaki na may bitbit na libro. Si Samuel. "Mama!" Masayang sigaw ni Samuel. Tumakbo ito palapit at niyakap ang mga binti ng kanyang ina. Hindi niya pinansin ang ibang mga tao sa silid. Para sa kanya, ang kanyang ina lang ang kanyang mundo. Yumuko si Isabela at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Okay ka lang, anak? Hindi ka ba nabagot kakahintay kay Tita Marites mo?" "Hindi po," sagot ng bata. At pagkatapos ay napatingin ito sa lalaking nakatayo sa harap nila na nakatitig sa kanya na parang nakakita ng isang himala. Napakunot ang noo ni Samuel. "Sino po siya, Mama?" Ang inosenteng tanong ay tumama kay Adrian ng mas malakas kaysa sa anumang sampal o sigaw. Ito ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman. At para sa bata, isa lang siyang estranghero. Ngumiti ng malungkot si Isabela. "Isang matandang kaibigan lang ni Mama." "Anak," sagot niya, habang nakatingin pa rin kay Adrian. "Halika na, uwi na tayo." Nagsimula na silang maglakad.
Ngunit sa pagdaan nila, narinig nila ang isang malamig na boses mula sa kanilang likuran. Adrian, si Bianca. Lumapit ito. Ang muka ay walang emosyon. Sa harap nilang lahat, marahan niyang hinubad ang napakalaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. Sa tingin ko, hindi ko na ito kailangan. Sabi niya, hindi niya ito ibinigay ng maayos. Basta niya lang itong binitiwan sa kamay ni Adrian. Tapos na tayo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang nito ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Naiwan si Adrian sa gitna ng walang laman na conference room. Hawak ang singsing. Ang kanyang ina ay nasa ospital. Ang kanyang kumpanya ay wala na sa kanya. Ang kanyang asawa ay iniwan na siya. At ang kanyang anak ay hindi siya kilala. Napaluhod siya sa sahig, isang wasak na hari na walang kaharian, habang ang tunog ng papalayo at masayang tawanan ng mag-inang Isabela at Samuel ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Ang pagkapanalo sa boardroom ay hindi nagdulot kay Isabela ng pakiramdam ng pagwawagi na kanyang inasahan. Sa halip, pag-uwi niya kasama si Samuel, ang naramdaman niya ay isang malalim na kapaguran at isang uri ng kaluwagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Sa tulong ng kanyang abogado at isang bagong team, sinimulan ni Isabela ang mahirap na proseso ng pagbabago sa Valdez Corporation. Ang unang-una niyang ginawa ay ang pagbebenta ng lahat ng luho ng mga Valdez, ang mansyon, na minsan siyang iwinaksi, ang mga mamahaling kotse, ang mga alahas ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng perang nalikom ay direktang inilagay sa isang pondo para sa mga retiradong empleyado. Sa isang simple ngunit emosyonal na seremonya na ginanap sa lumang pabrika ng kumpanya, personal na iniabot ni Isabela ang mga tseke sa mga matatandang trabahador. May mga umiiyak, may mga yumayakap sa kanya, may mga hindi makapaniwala. Salamat, Dodra Isabela. Ibinalik mo sa amin ang aming dignidad, sabi ng isang matandang lalaki. Ang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabela ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pag-angat ng mga taong naapi. Pero alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang pagpapatakbo ng isang malaking korporasyon ay hindi ang kanyang mundo. Ang kanyang puso ay nasa tondo, kasama ng kanyang mga pasyente. Kaya't gumawa siya ng isang panghuling desisyon. Ginamit niya ang natitirang yaman at impluwensya ng kumpanya para sa isang proyektong malapit sa kanyang puso. Ipinatayo niya ang isang modernong gusali sa tabi ng Tondo General Hospital. Isang gusaling kompleto sa gamit, may mga bagong kama, at ang pinakamagagaling na doktor. Sa araw ng inaugurasyon, daan-daang tao ang dumalo. Naroon ang mga taga-Tondo, ang mga empleyado ng kumpanya, si Marites at si Lola Pilar, na ngayon ay nakangiti na ng tunay. Nakatayo si Isabela sa entablado, sa tabi ni Samuel na ngayon ay nakasuot ng maliit na barong. Tumingin siya sa malaking arko sa harap ng gusali. Nakasulat dito sa malalaking letra, Pundasyon Maria Cruz, Pangkalusugang Sentro para sa mga bata. Ipinangalan niya ito sa kanyang ina. Nang siya na ang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi niya binanggit ang mga Valde, hindi niya binanggit ang kanyang nakaraan. Ang kanyang mensahe ay tungkol sa pag-asa at pagbangon. Ang gusaling ito ay hindi itinayo ng pera, sabi niya sa mga tao. Itinayo ito ng mga pangarap. Pangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Pangarap ng bawat isa sa atin para sa isang mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. At ngayon, sama-sama nating tutuparin ang mga pangarap na yon. Tumingin siya kay Samuel na nakatingala sa kanya nang may paghanga. Ngumiti siya. Ito ang tunay na kayamanan, anak. Ang kakayahang tumulong sa kapwa. Pagkatapos ng seremonya,
Habang pinapanood nila ang mga batang masayang naglalaro sa bagong palaruan ng ospital, isang mensahero ang lumapit kay Isabela at iniabot ang isang maliit na sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niyang binuksan ito. Sa loob ay isang piraso lang ng papel. Nakasulat dito ang iisang salita. Sa isang pamilyar na sulat kamay. Patawad. Napatingin si Isabela sa malayo, sa kabilang kalsada. Sa isang saglit, tila naaninag niya ang isang anino ng isang lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Tahimik na nakamasid bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palayo, papalubog sa karamihan. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino galing ang sulat. Isinara niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pagmulat niya, ang tanging naroon na lang sa kanyang puso ay kapayapaan. Lumipas pa ang ilang taon. Ang Pundasyon Maria Cruz ay naging isang kanlungan ng pag-asa sa puso ng Tondo. Si Dr. Isabela Cruz, kasama ang kanyang dedikasyon at kabutihan, ay naging isang buhay na alamat. Si Samuel ay isa ng binatang tinedier. Matangkad, matalino, at higit sa lahat, may pusong katulad ng sa kanyang ina. Madalas, pagkatapos ng kanyang klase, dumidiretso siya sa pundasyon, tumutulong sa mga nurse, nakikipaglaro sa mga batang pasyente, at pinapangarap ang araw na siya naman ang magiging doktor. Isang hapon, habang naglalakad sila ng kanyang ina pauwi, nagtanong si Samuel, "Ma, naalala ko po noong bata ako, may lalaking palaging nakatingin sa atin mula sa malayo. Sino po ba talaga siya?" Huminto sa paglalakad si Isabela. Tumingin siya sa kanyang anak, na ngayon ay halos kasing tangkad na niya. Alam niyang darating ang araw na ito. Siya ang tatay mo. Mahinahong sagot niya. Walang pagkagulat sa mukha ni Samuel. Tila matagal na rin niyang alam. Hinihintay lang ang kumpirmasyon mula sa kanyang ina. Nasaan na po siya ngayon? Hindi ko alam, anak. Sagot ni Isabela. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling nagpakita si Adrian. May mga nakalap na balita si Marites na ito ay umalis ng bansa. Namumuhay bilang isang ordinaryong tao sa isang malayong lugar. Si Doña Esmeralda naman, pagkatapos ma-stroke, ay nanirahan sa isang simpleng nursing home, kinalimutan na ng lipunang minsan niyang pinagharian. Nagagalit po ba kayo sa kanya? Tanong muli ni Samuel. Umiling si Isabela at ngumiti. Isang nangiting totoo at payapa. Noon, oo. Sobra. Pero ang galit, anak, parang lason. Habang pinanghahawakan mo, ikaw lang din ang sinasaktan nito. Matagal ko nang pinatawad ang tatay mo, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. At para sa'yo. Niyakap ni Samuel ang kanyang ina. I love you, Ma. Kayo po ang pinakamagaling na nanay at tatay sa buong mundo. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Isabela ang kabuuan. Hindi na niya kailangan ng kahit ano pa. Nang gabing iyon, bago matulog si Samuel, pumasok si Isabela sa kanyang kwarto. May dala siyang isang maliit na kahon. May ibibigay ako sa'yo, sabi niya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay ang lumang relo. Kumikinang pa rin sa kabila ng mga peklat nito. Kinuha niya ito at isinuot sa pulso ng kanyang anak. Iyan ang relo ng lola mo, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Simbolo iyan ng lahat ng pinagdaanan niya at ng lahat ng pinagdaanan natin. Naging saksi iyan sa sakit, sa pagbangon at sa paghilom. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Tandaan mo, anak, ang oras ang pinakamahusay na hukom. Palagi nitong ibibigay ang hustisya sa mga taong namumuhay ng tama. Maaring mabagal, pero hinding-hindi ito nagkakamali. Tumingin si Samuel sa relo, pagkatapos ay sa kanyang ina. Pangako po, Ma, mamumuhay po ako ng tama, tulad ninyo. Ngumiti si Isabela. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, hindi sa kayamanan, kundi sa pagpapatawad, sa pagtulong sa kapwa, at sa walang hanggang pag-ibig para sa kanyang anak.
Ang karma sa anyo ng oras ay naisakatuparan na. At dito nagtatapos ang kwento ng katatagan, pagbangon, at pagpapatawad ni Isabela Cruz. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, aking minamahal na tagapakinig, sa iyong pagsubaybay hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Isabela, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat ng bawat pagsubok na kanyang hinarap. Ang eksena kung saan nabasag ang relo na pamana ng kanyang ina. Iyon ang isa sa pinakamasakit isulat, sapagkat hindi lang salamin ang nabasag noon, kundi isang pangarap. Ang kwentong ito ay isang munting pagpupugay sa lahat ng mga babaeng tahimik na lumalaban, araw-araw. Mga inang nagsasakripisyo, mga anak na nagtitiis, mga kaibigang hindi nang iiwan. Nais nitong ipaalala sa atin na ang bawat puso, gaano man kadurog, ay may kakayahang maghilom, na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa kapayapaan ng sarili nating kaluluwa. Ang bawat sakit ay parang isang madilim na gabi, ngunit laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay sa umaga. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Isabela, sa harap ng lahat ng sakit at pagtataksil na iyong dinanas, sa tingin mo ba ay kaya mo pa ring piliin ang landas ng pagpapatawad? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. At kung naantig kayo sa paglalakbay ni Isabela, huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot na puso. Ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng Kwentong Puso. Nagpapasalamat ang inyong tagapagsalaysay, Clara.